Marami ditong mga nanonood na hindi pa rin nakasubscribe sa Donmar TV. Mag-subscribe na po kayo kasi kung mag-subscribe kayo, updated kayo lagi sa ating mga balita, sa ating mga reaksyon, sa ating mga opinion, okay? Sa mga latest na issues. At yung mga cellphone ninyo, notify ang inyong cellphone na si Donmar TV ay nagla-live na kapag nakasubscribe kayo, okay? So sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Nagsalita na nga itong Tuwadcom at ginamit pa itong taong bayan para sabihin na saksi naman ng taong bayan na sinabi ng mga witness, ganun, ganyan. Alam nyo, ang hirap sa inyo, mga Tuwadcom kayo, ang mali ninyo, ang pinagkakatiwalaan ninyo ay iisang side lang. Okay? Isang side lang yung pinagkakatiwalaan. Yung mga kabilang side ni na former President Duterte, hindi na ninyo pinapaniwalaan. Kasi alam ninyo na kalaban ng tambaluslos ninyong amo ninyong Panginoon ninyo. 'Di ba? Yan ang hirap sa inyo. Napaghalataan kayo ng taong bayan na sobra kayong bias. Oh, halata kayo eh. Whether you like it or not, hindi po, wala sa kalingkingan na nakikita ng taong bayan na kayo po ay fair ang inyong hearing ninyo. Wala. Lahat kayo, mainit ang ulo ninyo every hearing. O, tingnan nyo si Paduano, ang init-init ng ulo. Si Abante, ang init-init ng ulo. Si Dan Fernandez, Google ng Google. Sublime pa rin yung mga reasoning niya. 'Di ba? Mahirap kasi yan na may fina-follow kayong script. Magkamali-mali kayo kung meron kayong script. O, kung meron kayong script na sinusunod, hindi talaga yan papabor sa taong bayan. Kasi ang taong bayan po, sila yung silbi, nag-o-observe ang taong bayan kung sino ang papaniwalaan nila. Kayo bang mga Tuwadcom na yung mga ibang mga witness o si former President Duterte? Nakikita po ng taong bayan na itong si former President Duterte, tunay at malaman ang kanyang mga sinasabi. Coming from the heart, ika nga. Na-o-observe namin yan. Alam namin kasi consistent si former President Duterte. Panahon ng kampanya, sinabi na niya yan. Paulit-ulit na nga eh. Tapos, paano kami hindi kakampi kay former President Duterte? Kayong mga Tuwadcom dyan, dati, kumakampi kayo sa Duterte administration. Kayo mismo, sumuporta kayo sa war on drugs ni Tatay Digong. Pero look at what happened now. Biglang kumambyo kayo kasi takot kayo. O binabayaran kayo. Nagtatanong lang kami. Kasi sabi ni Paulo Duterte, bayad kayo every hearing. So pera-pera na lang ba ang ang lakaran dito? 'Di ba? Ang sabi nga ng taong bayan, itong mga Tuwadcom na ito walang kredibilidad. Itong mga Tuwadcom na ito nakakahiya, mga walang prinsipyo. Okay? So panoorin natin itong video na ito, itong balita na ito para alam ninyo kung anong sinasabi nitong mga tuwad na ito. Play. Wait muna. Ayan. Play. Record your screen, Wait muna, camera, and voice advertisement pa. to bring more of you to your Ayan, message. blah, 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 blah. Blue lets you send. Gaya Yan. ng mga naunang pahayag, hindi pa mumulitika ang dahilan ng paglalabas ng progress report ng House Quadruple Committee o Quadcom. Anong hindi pa mumulitika? Very obvious. Rarason pa kayo. Yan yung mukha ni Paduano. Sa ulat ng 4 House panels, kabilang sa rekomendasyon nito ang pagsasampa na ng reklamong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Di ba? So naging useless po ang 13 hearing na yan. At the end of the day, kakasuhan pa rin nila. Yan nga ang sabi ni former President Duterte. Bakit noon pa hindi nyo kinasuhan? Marila Grosa, Tony Boy TV, hello po sa inyo. Yung ating mga moderators. Ayan. Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa extrajudicial killing sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Gayun din ang ibayo pang investigasyon sa mga personalidad na iniuugnay naman sa illegal drug trade at Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs. There's no politically motivated. Uwe, anong walang hindi political motivated? Utot mo, barbers! Anong walang political motivated?
Wala. Sa simula pa lang, obvious na yung mga galawan ninyo. Ha? Bakit kayo mag-conclude ngayon na, okay, kakasuhan namin si Duterte kasi naniniwala kami sa mga resource person. So, isa lang na side ang pinapaniwalaan ninyo. Ha? Na wala namang ebidensya. Hindi yan papasa sa korte. Basta-basta lang kayong naniniwala sa resource person na walang ebidensya. Wala namang ikapakitang ebidensya. So si Duterte na ang may kasalanan doon. Ganoon ba? Di ba? Nakakatawa nga eh. Nakakatawa kayo, barbers. Sobra. Nakakatawa kayo. Ewan ko lang dyan. Meron pa namang mga abogado dyan na kasamahan nila. Hindi naman naka-advise sa kanila. Isa ring mga BO-BO. Di ba? Information that we shared. Nakita ng publiko ano yung lumalabas sa... Nakita ng publiko. Nakita nga namin na bias kayo. mga bibig ng mga testigo eh. Nakita raw ng mga taong bayan ang bibig ng mga testigo. Oo nga. Nakita namin yung bibig ng mga testigong na mga isa doon yung mga self-confessed mga drug lords. Paano yan? Maniniwala kami? Ha? Ha? Yung mga dating may kasalanan sa administrasyon ni Duterte, yun ba ang dapat naming papaniwalaan? Maniniwala kami doon? Talaga? Ano akala nyo sa taong bayan? Uto-uto? Ha? Meron rin kaming pag-iisip. Sino ang papaniwalaan namin? Yung naging presidente ng Pilipinas o yung self-confessed drug lord? Sige nga, common sense. Barbers, mag-common sense tayo. Kasi hindi mo pwedeng gagamitin ang taong bayan na lahat kami nakikinig sa inyo. Hindi mo pa nga alam kung ano yung opinion namin. Yes, nakikinig kami. Pero hindi mo alam na hindi kami pabor sa mga nagtutuwad dyan. Hindi kami pabor sa inyo. Di ba? So, wag nyo kaming i-example ang taong bayan. Hindi kami ang karapat dapat na i-example sa inyo na, nakikinig yung taong bayan eh. Napakinggan nila yung ano. Yes, napakinggan niya. Pero alam mo ba yung opinion namin? Pabor ba kami sa inyo? Hindi. Hindi kami pabor. So, wag nyo kaming i-example. Nakita ng publiko ano yung nangyayari sa hearing. Nakita ng publiko. Nakita ng publiko kung gaano kayo kabayas. Di ba? Ano ba yan? Sablay ka na naman, barbers? And this is being watched. I'm sure they also watched this. Yes, we also watch your kabalastugan. We also watch your sablay. Nakita namin gaano kayo pinahiya ni former President Duterte. Di ba? Napahiya kayo eh. Hindi naman po galing sa bibig ng membro ng Quad yan. Di ba? Hindi galing sa bibig. Pero sino ang pinapaniwalaan ninyo? Barbers! Kayo ang nagdedesisyon. Kayo nga, pinakikinggan niyo lahat. Pero sino ang pinapaniwalaan ninyo? Yung mga kagaya rin ninyong mga tuwad. Ay, naku. Palpak naman, uy. Kaya kami, talagang ano tayo rito, no? Ano kayo? We only follow where the evidence leads us. Wow! Talaga, may ebidensya kayo? Yung ebidensya nila, yung self-confessed drug lord. Yun ang ebidensya nila. Kinuo ko. Paano naging ebidensya yun? Yung ebidensya nila, yung si Grijaldo, na booking sila, kinausap backdoor. Kaya yun yung ebidensya nyo. Saan ang ebidensya nyo na mismo si former President Duterte ang may utos niyan? Lahat. Si Duterte ang naggurgur dito. Si Duterte ang nagbigay ng mga anong tawag doon, suhol, yung pera. May ebidensya ba kayo? Sino? Si Trillanes? Si Trillanes pinapaniwalaan. Talaga?
Si Trillanes yung nagdadala ng dokumento na bawal yun. Sinong tanga na maniniwala kay Trillanes na bawal yun? Kukuha ka ng statement, bank statement ng isang tao. Labag yun sa batas. Tapos papaniwalaan nyo si Trillanes? Naku po. Saan yan? Tapos, ito pa si, Abante. Sasabihin pa ni Abante, hoy, mga DDS, alamin nyo ang batas. Alamin nyo ang batas? O kayo dapat ang alamin nyo ang batas. Di ba? Hoy, Abante, alamin nyo ang batas? Ikaw ang walang alam sa batas. No? Testimonial and documentary evidence. Yung testimonial evidence, yung mga sinasabi ng kanilang invite. Yung documentary evidence, walang iba. Yung kay Trillanes, dokumento raw yun. Gawa-gawa. Ang galing ni Trillanes, pinapaniwalaan. Is the basis of our committee report. Wow. Ginawa nito ang depensa matapos manawagan ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ng patas sa tapat na investigasyon sa 4 House panels. Kabilang ang kongresista Wag na tayong magbubulahan. Very obvious naman yun. sa nais mapaimbestigahan dahil sa pag-uugnay sa kanya sa issue ng illegal drug trade. Ayon kay Congressman Duterte, hindi dapat magpa-distract sa politically motivated accusations o hindi mapagkakatiwala ang testimonya. Correct. Dahil deserve ng bansa ang katotohanan at commitment sa paglaban kontra illegal na droga. Sa punto na dapat Sa itong si Barbers, itong grupo ng Tuwadcom, wala. Ganyan na to. Para na itong mga kabayo. Tingnan nyo yung mga kabayo, ha? Yung mga ganun, Hindi na yan. Direkta na yan. Diretso na yan sa kanilang Duterte kasalanan kasi na kay tambaluslos kami. Ganyan sila. Wala na yan. Hindi na yan. Kahit sino pang magaling na lawyer dyan, hindi yan papaniwalaan dahil scripted na nga ni tambaluslos. Ay, nako. hindi hearsay at credible yung mga witnesses. Hearsay. Magiging hearsay yan kasi wala kayong ebidensya. Anong ebidensya ninyo? Alam mo, Barbers, hindi pwedeng tawaging ebidensya ang isang tao na nagsasabi. Paano kung nagsisinungaling siya? Di ba? Yung kay Trillanes, sabi niyo documentary evidence yun. Paano maging documentary evidence yun? Labag yun sa batas natin. Bakit may In the first place, kung totoo yun, bakit mali-mali yung mga spelling? Spelling ni asawa ni Duterte, mali pa nga tapos papaniwalaan nyo? Ganyan kayo ka-uto-uto. Uto-uto. I agree. And we all agree. I agree. Agree raw siya. Naku po. That should be the case, no? That is why we recommended for further investigation. Diba? We're not saying a person is guilty right away, no? Kasi nga lumabas lamang ito sa committee hearing. Dapat noon pa kinasuhan nyo na. Nagsayong kayo ng 13 hearing. Sayang ang pera ng taong bayan. Sana dinonate na lang yun doon sa PhilHealth. Sa totoo lang. Ang daming nagkasakit, nagugurgur dahil walang perang pambayad sa hospital. Dapat yun, dagdag na sana yun. Nagsayang kayo ng pera Hearing, and we cannot not write this in the committee report and ignore the information. That's why we said, hindi naman tama. Hindi mo dapat i-ignore. Ang tanong dyan, marunong ba kayong mag-identify sa isang statement ng mga resource person kung yan ay totoo o hindi? Yan ang tanong ngayon. Marunong ba kayo? Kasi mahirap yan, Barbers. Pinipili nyo lang kung saan yung papaniwalaan ninyo. Migs Duhina, yung ating secretary. Hello, Sir Donmar, at sa lahat. Shout out. Ayan. Di ba? Naniniwala kayo dito sa mga ibang witness, pero kay former President Duterte na naging presidente ng Pilipinas, hindi nyo pinapaniwalaan. Di ba?
Wala kayo sa hulog. We are recommending further investigation. Samantala, para naman kay Akbayan Party List Representative Percival Sendanya, importanteng aksyon ng rekomendasyon ng Quadcom para sa mga matagal nang nanghihingi ng katarungan, partikular na ang para sa mga biktima ng EJK sa anti-drug war. This is long overdue. No? Isa itong mahalagang hakbang patungo dun sa matagal ng panawagan ni Aquino Dos Santos. Isa pa ito. Isa rin ito sa pinapaniwalaan nila. Ginoo ko. Sa mukhang yan, pinapaniwalaan nyo pa yan. Akbayan Party List, pinapaniwalaan. Kilala na naman nating grupo nito eh. Pero yung presidente na may kredibilidad, may nakitang exhibit kung gaano niya pinaganda ang Pilipinas, hindi pinapaniwalaan. Ginoo ko. Ay nako. Tapos ito yung mas pinapaniwalaan. O kayo, saan kayo maniniwala? Dito? Ha? O kay former President Duterte? Ha? Sa mukha pa lang eh. Parang hindi nakapanipaniwala. No, kanilang pamilya at ng libo-libo Ay, naku. naging biktima ng madugong drug war ni dating Pangulong Duterte. So this is long overdue. This is serving yung call para sa katarungan ng ating mga kababayan. Hindi. Dati na yan. Sa panahon ni former President Duterte, kilala na namin kayo. Wala kayong ibang ginawa kundi batikos ng batikos sa kay former President Duterte. Tapos ngayon lang kayo nagka-chance kasi ano kayo eh, kinakampihan kayo ngayon ni Bangag. Di ba? Dati na kayo eh. Kayo nga mismo dati, banat kayo ng banat ni Bongbong Marcos. Ngayon, wala. Tiklop na ang mga ngiwi na bibig dito. Tiklop na sila kay Marcos ngayon dahil kinakampihan. Tiklop na sila. Kasi satisfied na sila na si Marcos inaaway si Duterte, di ba? Na nakaranas ng pang-aabuso, ng pagpatay ng panahon ng Sabihin mo yan kay Castro. Sabihin mo yan kay Castro. sa ilalim ni Pangulong Duterte. Dagdag pa ng kongresista, complementary ang partial findings at recommendations ng Quadcom sa ginagawang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa anti-drug war ng Duterte administration. Pero giit naman ni Representative Barbers, hindi concern ng Quadcom ang pagpapalakas ng kaso sa ICC laban sa Duterte's drug war. Wey, hindi raw. Utot nyo, huwag nyong bulahin kami. Rosalie Coz, UN. Ay nako. Ang daming bolero dito sa Tuwadcom na ito. Akala nila mapaniwala ang taong bayan.